Mga bata pa rin ang karamihan sa mga nasusugatan dahil sa mga paputok. Ang sabi ng Health Department, dapat may batas para panagutin ang mga magulang ng ganyang mga bata. Nakatutok live si Oscar Oiga. Oscar! Yes, Mel, patuloy ang nadadagdagan ang bilang ng mga nasusugatan dahil sa paputok. 6 na araw pa bago ang bagong taon. Ayon sa Department of Health, halos 6 na po na ang naitatalang kaso ng fireworks-related injuries simula noong December 21. Karamihan sa mga naputukan, mga batang edad 10 hanggang 14 na taong gulang. At ang karaniwang nakadali sa kanila, 5-star, kuwitis, boga at triangulo. Although legal yung ibang paputok, pinaglalaroan pa rin ng bata. So yun ang mga karamihang injury natin. Ang paputok, legal man o illegal, bawal sa bata. Dapat yan ang humahawak yung adult lang. Kaya panukala niya, Baka dapat mas may penalty sa magulang. Kung may legislator na magpupush ng ganon, parang child abuse kasi yun eh. Pinapaglaro mo ng paputok yung anak mo. sa Jose Reyes Memorial Medical Center, puspusan na ang paghahanda ng mga doktor sa mga inaasahang mapuputukan kaugnay ng pagdiriwang ng bagong taon. Sa katunayan, mula noong December 21, may 10 pasyente na raw ang naisugod sa kanilang ospital kaugnay nito. Sa tala naman ng PNP, pinakamaraming na disgrasya ang mga paputok na 5-star, piccolo at pop-pop. Babala naman ng pulisya. Nananawagan ang Philippine National Police sa ating mga kababayan na nais magpaputok na bagamat sila ay gumagamit ng mga legal na mga paputok, pero kung ito naman ay hindi nasa designated area, ito po ay sila po ay maaari makasuhan. Base rin sa monitoring ng DOH, tumaas daw ang bilang ng mga nagkaka-stroke o brain attack. Panahong ito kasi, karamihan ng mga may hypertension, mga may edad, siyempre masaya, nagkita-kita pamilya or malungkot, all of those can increase your blood pressure. Yung pagkain din nung sobrang aalat, sobrang matataba, yan, nakaka-trigger yan ng stroke event. Ingat din daw sa pagpaprank o pagsusurpresa lalo na kung may edad na at may karamdaman pa ang susurpresahin. Mga nagsusurpresa, meron dyan mga pamilya, sinusurpresa yung magulang nila sa tuwa na stroke or ano. So very important yung pag-control ng emotion. Dapat din daw kabisaduhin ang mga senyales na baka may inaatake na ng stroke sa pamilya. Ang lagi lang namin sinasabi is yung fast na 4 cardinal signs ng stroke, yung facial asymmetry, meaning to say, hindi pantay yung muka, nakangiwi, nakatabingi yung isang muka. Letter A is yung arm weakness, medyo hindi niya maangat. Okay, hindi niya maangat. Letter S is speech. Yung speech naman, yung bubulol, hindi niya masabi kung anong gusto niyang sabihin. And of course, pinaka-importante sa lahat yung letter T, yung time. Okay, so we only have golden period kasi ng stroke. Okay, so we have your 3 to 4.5 hours. Okay, so within that time, dapat mapunta agad yung pasyente sa isang stroke-ready hospital. Kaugnay nito, masusi rin umunong binabantayan ng DOH ang mental health ng Pinoy na napag-alamang apektado tuwing Kapaskuhan. Sa katunayan, umabot na sa 451 cases ang natatanggap ng kanilang mental health hotline. Number 1 call talagang depression, anxiety. Number 2, love or relationship. Number 3, family. And number 4, loneliness. So ito yung top 4 na calls sa amin dun sa 1553 ng National Center for Mental. At nag-peak talaga on the 23rd. Samantala, Mel, mahalagang paalala ng DOH kung may mararamdaman sa katawan, huwag babaliwalain. No? Kung duda sa kalusugan, maiging magpa-check agad kesa lumala pa ang sitwasyon. Mel? Maraming salamat, Oscar Oida.